Hindi kailanman inakala ni Alexandra Alex Ramirez, isang simpleng janitress na sa isang pagkakamali, isang singsing na hindi sinasadyang masukat at hindi na maalis ay babaliktad ang mundo niya. Isang singsing, isang lihim, at isang kasinungalingang kailangang panindigan bilang fiancé ng gwapong CEO na si Arthur Villanueva. Pero sa likod ng bawat pagbubungguan nila, sa likod ng mga titig na ayaw magtagpo at puso nilang parehong ayaw umamin, ay unti-unting nabubuo ang isang pag-ibig na hindi nila inaasahan. Hanggang kailan sila makakapagpanggap sa harap ng lahat? Lalo na kay Madam Matilda. At paano kung ang kasinungalingan nila mauwi na sa tunay na pagmamahalan? Bitbit ang timba, map at spray bottle ay paakyat si Alex sa executive floor. Napansin niyang mas kakaiba ang tahimik sa palapag na ito na parang kahit ang aircon ayaw nang gumawa ng ingay. Ang mga pader ay puting-puti, may mga obra sa gilid at ang amoy ng mamahaling pabango palutang-lutang sa hangin. Si Alexandra Alex Ramirez ay 24 years old. May simpleng ganda na likas at hindi gawa sa kolorete. Morena ang balat, mahaba ang pilik mata at may ngiting kayang tumunaw ng galit. Hindi siya maporma, pero may taglay na alindog na parang hindi niya alam na meron siya. Napalunok si Alex habang dahang-dahang naglakad. Panay ang lingon sa kaliwat kanan. Walang masyadong tao, pero ang presensya ng opulensya ay parang umuukil-kil sa balat niya. Naalala niya ang bili ng kanyang manager na wag siyang tatambay. Gawin ang lahat ng trabaho, lalo na sa opisina ni Sir Arthur. Dahil iba umano ang ugali ng boss nila. Masungit at istrikto. Sino kaya tong si Sir Arthur? Pangalan pa lang, parang hindi na marunong umiti. Bulong ni Alex sa sarili habang nililinis ang salamin sa may gilid ng hallway. Nasa kasagsagan siya ng pagpupuna sa gilid ng pintuan nang bigla itong bumukas. May pumasok na matangkad na lalaki, nakaitim na suit, may hawak na laptop bag at isang cellphone na parang nakakabit sa palad. Hindi niya agad nakita ang mukha nito, pero nang maglakad ito palapit, napatingala siya. Matangos ang ilong, malamig ang mga mata, at ang panga parang ginupit sa bakal. May karisma nga pero yung tipong ayaw mong lapitan. Excuse me. Biglang sambit ng lalaki, sabay iwas sa map ni Alex na bahagyang nakaharang sa daan. Ay, pasensya na po sir. Lilinisin ko lang po sana itong gilid. Saglit lang po. Sabayo ko at hila sa map. Do you have to map during office hours? Malamig ang boses nito. Diretso at walang patawa. Naguluhan si Alex. Po? Sabi ko hindi ba pwedeng gawin yan pagkatapos ng trabaho? You're blocking the way. Tinuro ng mata ng binata ang basang parte ng sahig. Pasensya na po sir, inutos lang po sa akin ni... And now the floor is wet. Someone might slip. Akala ko po kasi walang ibang tao kasi wala naman pong pasok. Pumikit si Arthur saglit at huminga ng malalim. That's not the point. Name? Napanganga si Alex. Ha? Tiningnan siya ng amo mula ulo hanggang paa. Name? Anong pangalan mo? Alexandra po, Alexandra Ramirez. Inulit ito ni Arthur na para bang nagtatala ng pangalan sa utak. Alexandra, first day? Opo, ngayon lang po ako nagsimula. Sorry po kung... Next time, use common sense. If you're going to map near my door, make sure I'm not here. Obvious naman siguro yun, right? Masungit na sambit ni Arthur. Nanlaki ang mata ni Alex pero pinigilan ng sarili. Nilunok niya ang lahat ng dapat sana'y itataray niya. Kailangan niya ang trabahong to. Hindi siya pwedeng makipag-away. Opo sir, pasensya na po, hindi na po mauulit. Tumango si Arthur. Good. Now clean this up. And please, don't leave your map standing upright. It's an eyesore. Tumalikod na ito at pumasok sa loob ng opisina. Pagkasara ng pinto ay parang biglang humugot ng mahabang buntong hininga si Alex. Walang good morning, walang excuse me po. Diretso sermon agad. Buti nga hindi ko siya tinamaan ng map sa binti. Diyos ko po, palamigin niyo naman po ang ulo nun. Mahinang bulong ni Alex. Pinunasan niya ang bahagi ng sahig na nabasa at niligpit agad ang map. Hindi na siya tumagal sa lugar na yon. Tinapos ang trabaho ng walang ingay.
Ilang araw lang ang lumipas mula nang masungitan ni Arthur si Alex, pero tila araw-araw na lang hindi siya makaiwas sa sungit at malamig na titig ng CEO. Tuwing umaga, sinisigurado na ni Alex na malinis ang hallway bago pa man magbukas ang elevator para sa mga VIP. Natuto na siya sa unang pagkakamali. Ngunit kahit anong iwas niya, tila minamalas talaga siya. Minsan, nagkakasalubong sila sa pantry habang nagsasaling si Alex ng tubig sa tabo para ipandilig sa mga halaman sa lobby. "Excuse me?" Walang emosyon ang boses ni Arthur, pero damang-dama ni Alex ang lamig ng hangin tuwing magsalita ito. Agad siyang tumabi, pero bago pa siya makaiwas ay dumaan si Arthur at nadikit ang mamahaling coat nito sa basang gilid ng timba. Basang-basa. Inis na bulong ni Arthur habang tinitingnan ang gilid ng suot. "Pasensya na po sir, wala po kasi talagang ibang daan." "Then don't block the only one." "Kahit papaano naman po sir, hindi ko sinasadyang mabasa ang coat nyo. At kung napansin nyo po, may basahan po akong dala." "I don't need your explanations." Tumalikod dito at tuloy-tuloy na naglakad. Naiwan si Alex na napapailing, nanginginig sa inis pero pilit na pinipigilan ng bibig. "Akala mo naman kung sinong hari. Kahit tubig lang ang basang dumampi, parang nilublob sa putik. Diyos ko, bigyan niyo ko ng lakas ng loob at ng mahabang pasensya." Bulong ni Alex sa sarili. Isang hapon, habang naglilinis si Alex sa lunch malapit sa conference room, dumating si Trixie Ortiz. Nakasuot ito ng designer dress na parang hindi ayon sa klima ng Maynila. Nakataas ang kilay, may dalang Hermes bag at halatang walang planong umiti kahit kanino. "Ikaw, janitress!" Sigaw nito habang nakatitig kay Alex na nagpuputol ng mga tuyong dahon sa halaman. Nilingon siya ni Alex. "Opo." "Nasaan si Arthur?" Tanong ni Trixie habang tinutulak pataas ang malaking shades. "Hindi ko po alam. Baka po nasa meeting." "Sabihin mong nandito ako, dali. Don't make me wait." Tumayo si Alex, dahan-dahan hindi dahil sa utos, kundi dahil tinatansya niya kung tama bang narinig niya. Tinawag siyang parang alila. "Ma'am, janitress po ako, hindi receptionist. Hindi ko po trabaho ang mag-anunsyo ng bisita. Pero kung gusto niyong tawagan si Sir Arthur, may receptionist po sa baba." "Ang taray mo ah. Ikaw masyado kang palaban. Alam mo ba kung sino ko?" Sabay taas ng kilay ni Trixie. "Wala pong name tag eh. Kayo po ba yung artista o yung nambubulyaw ng staff?" Sagot ni Alex sabay irap. "Excuse me?" Nanginginig sa inis si Trixie. At tuluyan nang nagbanggaan si Alex at si Trixie hanggang sa naabutan na sila ni Arthur na nagtatalo. Inireklamo ni Trixie si Alex, ngunit ipinagtanggol ni Alex ang sarili ng matatag. Sa halip na magalit, ay malamig na pinaalalahanan lang siya ni Arthur na umiwas sa gulo. Sa kabila nito, binantayan siya ni Trixie. Linggo, walang gaanong tao sa opisina dahil maintenance schedule. Maagang pumasok si Alex para tapusin agad ang paglilinis sa executive floor. Gaya ng nakasanayan, siya lang ang may access sa opisina ni Arthur Villanueva tuwing weekend. Wala kasi ang sekretaryang si Joyce at may tiwala naman sa kanya ang HR. Bitbit ang timba, map at basahan, pumasok si Alex sa opisina ng CEO. Tahimik at malamig at sa sobrang bango ng leather sa couch, napaikot siya ng tingin. Bakit kaya ang yaman ng office? Parang hindi galing sa earth. Bulong niya habang pinupunasan ng glass table. Habang nag-aayos ng mga papel sa desk, ay isang routine na ginagawa niya para magmukhang presentable. Napansin niya ang isang maliit na itim na kahon sa loob ng drawer na bahagyang nakabukas. Napakagatlabi si Alex. Ano to? Hindi niya ugaling pakailaman na ng gamit ng iba, lalo na sa opisina. Pero may kung anong kabangkiliti ang nagtulak sa kanya. Parang may sariling isip ang kamay niya. Silipin ko lang. Bulong ni Alex, sabay dahan-dahang binuksan ang kahon. At doon niya nakita ang isang napakaganda at makinang na singsing. Bughawang gitnang bato na napapaligiran ng maliit na diamante. Ay grabe, ang mahal nito sigurado. Nanginginig ang kamay ni Alex. Hindi niya alam kung bakit. Pero bigla na lang niyang isinukat ang singsing, sakto sa gitnang daliri niya. Uy, bagay sa akin, pang Diyosa.
Tawa niya habang pinagmamasdan sa ilalim ng liwanag ang singsing. Pero nang tangkain niyang alisin ang singsing, ay teka ha, hinila ito ni Alex. Ayaw! Muling hinila. Hala. Dumulas ito papasok lalo. Ano ba to, sinumpa? Sinubukan niyang basain ang daliri at ikiskis. Wala pa ring bisa, nang biglang may narinig siyang mga boses. Arthur, open up! Hiyaw ni Trixie. Tila huminto ang mundo ni Alex. Kilalang kilala niya ang boses na yun, si Trixie. Bago pa siya makagalaw ay bumukas ang pinto. Tila hindi nakalak. Boses ni Arthur ang sunod niyang narinig. Malapit, masyadong malapit. You sure we're alone here? Pilyong tanong ni Arthur na halos pabulong. Of course, it's Sunday, silly. Tugon at sabay tawa ni Trixie na parang ibong walang pakpak. Parang may magnet ang paa ni Alex at ang magnet ay may kasamang sindak. Ang una niyang naisip, magtago sa ilalim ng mesa. Hindi niya na inisip kung gaano ito kababaw. Basta agad siyang lumuhod, gumapang at nagtago sa ilalim ng desk. Dalangin niyang wag siyang mapansin, pero higit sa lahat, sana hindi sila tumagal. Sa ilalim ng mesa, kita ni Alice ang polished shoes ni Arthur at ang open toe heels ni Trixie. Lumalapit, nakatayo sa mismong harapan ng desk. So, you brought me here because? Because today is our third year. Ani Arthur. May kakaibang tono ang boses nito, seryoso at mababa. Oh, you remembered. Pumalakpak si Trixie. Napaikutan ng malamig na pawis si Alex. Pakiramdam niya, lumiliit ang mundo niya at ang singsing naroon pa rin sa daliri niya. I got you something. Ani Arthur. Rinig ni Alex ang pagbukas ng drawer. Natigilan siya. Hinahanap na ang singsing. Rinig niya ang kaluskos na tila nagsisiyasat. Wait, I put it here. What is it? A bracelet? Earrings? Tanong ni Trixie. No, it's supposed to be. Tila naguguluhan si Arthur. Naramdaman ni Alex ang tensyon habang nanginginig na ang kamay niya. Naku, tapos na ang karir ko. Baka ipabarangay pa ako. Sa isip-isip ni Alex. At sa wakas ay nakita rin ni Arthur ang box na inakala niyang may lamang singsing. Trixie? Biglang sabi ni Arthur. Pormal ang boses at parang may rehearse sa linya. Napalingon si Trixie. I was planning to do this sa mas masayang lugar. Pero siguro, perfect na rin dito. Sa office kung saan nagsimula ang lahat. Ha? Wait, Arthur? Are you serious? Napataas ang kilay ng dalaga at unti-unting napapangiti. Lumapit si Arthur at lumuhod. Muntik nang mapasigaw si Alex pero huli na. Dahan-dahang binuksan ni Arthur ang kahon at inaasahang makikita roon ang isang singsing na pinaghirapan niyang hanapin, ipinadesenyo at itinabi sa pinakaimportanting araw. Ngunit pagbungad ng takip ay walang singsing, walang bato at walang kahit ano. Tila umihip ang hangin sa buong silid. Tumigil ang oras at natulala si Arthur. Tumingin siya kay Trixie. Sabay tumingin si Trixie sa kahon. Nagtitigan silang dalawa at isang napakalalim na buntong hininga ang sumunod. Tila pagsabog bago ang isang sakuna. Arthur, is this a joke? Wait, no. Nandito to kanina lang, I swear. Pilit ni Arthur na habol ang boses at naghahanap sa bulsa. You made me sit here. You made me feel like this is something big. Then you open a box na walang laman? Trix, listen to me. No, I dress up. I wore heels para dito. Para sa wala. Bumitaw ng wine glass si Trixie. Hindi ito nabasag pero gumulong sa sahig. Dumaan malapit sa mesa kung saan naninigas si Alex. Arthur, you're unbelievable. Kung gusto mo kong lokohin, sana ginawa mo sa mas pribadong lugar. Hindi dito kung saan mas nakakadagdag ng kahihiyan. Hindi ko intensyon to. I planned everything, Trixie. Maniwala ka naman sa akin. Alam mo kung bakit ako naniwala? Dahil akala ko for once, magiging seryoso ka. Akala ko this is it. Tumayo si Trixie. Hinila ang bag niya at dahan-dahang lumakad papuntang pinto. Wait, Trixie. We're done, Arthur. Propose to someone else. Baka sa kanya kumpleto ang singsing. Isang mapait na ngiti ang binato ng dalaga. Trixie!
Pero bumukas na ang pinto. Isang matalim na tunog ng high heels ang maririnig habang papalayo si Trixie sa hallway. Nanlambot si Arthur. Tulala at nanlilisik ang mata. Tila nagkakandadurog ang pride at puso niya. At doon siya biglang napatingin sa may mesa kung saan nagtatago si Alex. Dahan-dahan na lumapit si Arthur. At doon bumungad si Alex. Pawis na pawis, nanginginig at may suot pa rin na singsing sa gitnang daliri. Out now! Isang malalim at malamig na tinig ang bumasag sa katahimikan sa loob ng opisina. Gulat na gulat si Alex habang unti-unting gumagapang palabas mula sa ilalim ng mesa. Nakayukot hindi makatingin ng diretso. Nanginginig ang mga tuhod niya na parang biglang lumamig ang buong opisina kahit pa mainit ang aircon. What the hell were you doing under my desk? Singhal ni Arthur na nanlilisik ang mga mata. Pasensya na po sir, akala ko po kasi wala na kayo. Nakita ko lang po yung kahon tapos sinukat ko lang po. Napatingin si Arthur sa kamay ni Alex at doon niya nakita ang singsing. Suot nito at nakausli pa. Ang singsing na para sana kay Trixie. Tumigil ang paghinga ni Arthur sa galit. Don't tell me. That's my ring. Sir, hindi ko po sinasadya. Gusto ko na nga pong tanggalin pero ayaw pong matanggal sir eh. Napasa po si Arthur sa sentido. Jesus Christ, do you even understand what you just did? That ring cost 1,000,000 pesos. That was custom made. Do you even have a clue how valuable that is? Hindi ko rin po alam sir. Pasensya na po talaga. Tumikhim si Arthur. Sorry? That's all you have to say after stealing? Yes, stealing. My engagement ring? For your information, I just got humiliated in front of my girlfriend because of that damn ring. Pilit pinipigilan ni Alex ang pag-iyak niya. Sir, wala po talaga akong balak na magnakaw. Gusto ko lang po sanang makita tapos sinukot ko lang po saglit. Bigla pong sumikip at hindi na po matanggal. You seriously think that's okay? Do you know the word boundaries? This is my office, my desk, my property. Sorry po talaga sir. Kaya po ako nagtago kasi nagpanik na po ako. Napailing si Arthur habang lumalapit. Napakunot ang noo at galit pa rin. Dinampot niya ang kamay ni Alex at sinubukang hilahin ng singsing. Take it off now. Ayaw nga po talaga sir. Kanina ko pa nga po sinusubukan. Hinila niya at pinilit pero nanatiling nakabaon ng singsing sa daliri ni Alex. Medyo namumulan na rin ang paligid ng balat. Damn it! Is this glued to your finger? Hindi po sir, as in parang may kapangyarihan na po talaga. Ay Esther, sorry po, parang sinumpa lang po. Napatingin si Arthur sa kanya. You believe in curses now? Wow, you got quite the imagination. Tahimik at nanginginig si Alex. Hawak pa rin ng kamay habang pilit pinipihit ang singsing. Sir, kung gusto niyo po, magre-resign na lang po ako. Para hindi na po kayo madagdagan ng sakit ng ulo. Oh no, you're not resigning. Not yet. You're not going anywhere unless that ring is off your finger. I won't let you disappear just like that. Mariing sagot ni Arthur. Napakagat labi si Alex. Kung hanggang sa ibang araw pa po ito sir. Then we wait. Pero habang naghihintay tayo, hindi ka pwedeng basta-basta dyan lang. I can't have my janitress walking around wearing a 1,000,000 peso ring like it's some lucky charm. Pasensya na po talaga sir. Sobra po akong nahihiya. Good, you should. Napatingin si Arthur sa kamay ni Alex. Wala siyang maisip kung paano matatanggal yun. Hindi siya makapaniwalang isang simpleng babae at isang janitress ang nakasira ng buong proposal plan niya. At mas lalong hindi siya makapaniwala sa sarili niyang reaksyon. Hindi siya sanay na may sumasagot-sagot sa kanya, lalo na't hindi taga-korporada. Pero ngayon, habang tinitingnan niya si Alex, hindi niya maintindihan kung inis lang ba talaga o may kakaibang sumisiksik sa dibdib niya. Sir, gusto niyo po bang dalhin ko sa albularyo? Yung kapitbahay namin dati, nakakagamot po ng mga ganito eh. Don't even suggest that. That is not a third world movie. We'll go to the jeweler tomorrow. 7 sharp. Bulalas ni Arthur na nakatakip ang noo. Opo sir, ako na pong bahala sa pamasahe ko. Shut up, I'll send a car. But while we wait, naglakad si Arthur pabalik sa mesa at napaupo sa swivel chair.
You're not going back to your janitorial duties. I don't want the board asking why our cleaner is wearing an engagement ring. Napakunot ang noo ni Alex. Di po, uuwi na lang po muna ako. Mangiyak-ngiyak na suwesto nito. No, you'll stay here. Walang emosyong utos naman ni Arthur. Nagtaka naman si Alex. Po? You'll work in my office. Personal errand girl. Cleaner, assistant, whatever I say. You move when I say move. And don't touch anything unless I say so. Clear? Nabigla si Alex. Abay parang katulong na po ang labas niyan, sir. Then consider it a promotion. Congratulations. Starting now, you're stuck with me. Hindi nakaimik si Alex. Ang dating simpleng trabaho sa map at timba, biglang naging trabaho sa opisina. Kasama ang pinakamasungit na boss sa buong kumpanya. At ang singsing, ayaw pa ring matanggal. Kinabukasan, maagang dumating si Alex sa harap ng opisina ni Arthur. Wala pa siyang tulog, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba. Suot pa rin niya ang singsing na ayaw pa ring matanggal kahit anong gawin. Kahapon pa niya sinusubukan itong tanggalin gamit ang sabon, mantika, lotion at pati laway. Nasubukan na din niya, pero wala pa rin. Baka may sumpa nga talaga to. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ng kumikislap na singsing sa daliri. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Arthur. Bumungad sa kanya ang mahinang ilaw mula sa lampshade sa mesa. Nagkalat ang ilang papel at may aroma ng mamahaling kulon sa hangin. Sa gitna ng katahimikan, naroon si Alex na nakatalikod, abala sa pag-aayos ng mga gamit at suot ng simpleng uniforme. Let's go. The driver's waiting. Ay opo sir. Bigla siyang napatayo at halos matapilok pa sa pagmamadali. Tahimik silang sumakay sa loob ng black SUV. Si Arthur ay nakakunot noo at mukhang wala pa sa mood. Si Alex naman, panay ang sulyap sa kanyang daliri. Sir, baka pumamaya sa alahera. May bayad pang tanggal nito, no? Don't talk unless I ask. Malamig na sagot ni Arthur habang nagbabasa ng email sa cellphone. Opo. Bulong na lang ni Alex sa sarili. Tahimik pa rin silang dalawa habang tumatakbo ang sasakyan sa kahabaan ng EDSA. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Arthur. Nilabas niya ito at saglit na napasimangot. Lola, sagot niya. Isang pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Matining at aristokrata. Arthur darling, I just landed. Nasa airport na ako. Can you please pick me up? I'm so tired. Airport? I thought you were arriving next week. Tumawa ang boses ng matanda. Plan change, sweetheart. The charity ball in Vienna got postponed. So nag-decide ako na umuwi ng maaga. Besides, I miss my favorite grandson. So are you picking me up or not? Napatingin si Arthur kay Alex na abalang nakadikit sa bintana at tahimik lamang. Yeah, I'll pick you up. I'm just with someone. Someone? Who? A stuff. It's complicated. See you in a bit. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Arthur. Change of plans. We're going to the airport. Jewelry shop can wait. Napalingon si Alex. Sir, sigurado po kayo? Hindi ba po mas mahalaga yung singsing? You want me to leave my 80-year-old grandmother stranded in Naiya? Hindi po. Baka kasi bigla lang pong matanggal itong singsing tapos mawala. Baka magalit po kayo lalo. With that tight grip on your finger? I don't think so. Pagdating nila sa airport, agad nilang nakita ang isang matandang babae na may maayos na postura. Naka-pink Chanel blazer at may bit-bit na Louis Vuitton na maleta. Kahit may edad na, litaw pa rin ang klase at ganda. Si Madam Matilda Villanueva. Arthur darling! Sigaw nito, sabay taas ng dalawang kamay. Hi Lola. Bati ni Arthur, sabay halik sa pisngi ng matanda. Ang init dito. I forgot how humid Manila is. But oh well, nothing a good massage can fix later. Napatingin si Madam Matilda kay Alex na nasa tabi lang ni Arthur. May hawak pang bottled water at halatang hindi sigurado kung magbibigay ng mano o hihintayin ng utos. And who is this charming lady? Tanong ng matanda habang nakatitig sa kanya. Bago pa makapagsalita si Arthur, ay napako na ang tingin ni Matilda sa kaliwang kamay ni Alex. Oh my goodness!
That ring! That's the Villanueva diamond, isn't it? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Arthur. Lola, wait. So this is her? Your fiancé? Sabay abot ni Matilda sa kamay ni Alex at tinitigan ng singsing. Napanganga si Alex. Ako po, fiancé? Ay, hindi po. Shh! Mabilis ang kilos ni Arthur. Hinawakan niya ang braso ni Alex at pasimpleng sumenyas. Mahigpit na tingin, bahagyang iling at tipid na nagsalita. Sakyan mo na lang. Ha? Bulong ni Alex. Please lang, trust me. Sabay lunok ni Arthur. Wala nang nagawa si Alex kundi ngumiti ng pilit. Opo. Oh my, at last, I was beginning to think you'd never propose, Arthur. And she's so simple and fresh looking. Not like those artificial girls you used to date. Tuwang bumalot sa boses ni Matilda. Napakagat-labi si Alex. Simple? Fresh? Parang hindi niya alam kung insulto o papuri yun. Come here, dear. Let me take a good look at you. What's your name, darling? Hinila si Alex ni Matilda palapit at tinanggal ang sunglasses. Napatingin si Alex kay Arthur. Tumango lang ito bilang hudyat. Alexandra po. Oh, Alexandra. Lovely. Just lovely. Hinawakan ni Matilda ang magkabilang pisngi ni Alex. You have this natural glow. I'm so glad Arthur chose you. Finally, someone with substance. Lola, pwede bang? No, you don't even try to deny it. You're blushing. So adorable. You really should have told me sooner, Arthur. I had to find out like this? In the airport? Tumawang matanda. Actually po, hindi talaga dapat. Sasabihin pa sana ni Alex pero napahinto siya nang maramdaman ng siko ni Arthur sa kanyang tagiliran. Alex, tumahimik ka na lang. Just for now. We'll fix this later. Pero sir, please. Muling bulong ng binata. Napabuntong hininga si Alex. Mukhang seryoso talaga ito. I want to hear everything, Alexandra. How did you two meet? What is at a party? On a trip? O baka secret office romance? Sabay tawa ni Matilda. Sa opisina po. Mahina at biti na sagot ni Alex. How romantic. The boss falls in love with that quiet girl. It's like a telenovela. Muling humagikgik ang matanda. Lola, baka gusto mo na munang umuwi. Mainit dito. You're right. Let's go. Alexandra, ride with me. Sit beside me sa likod ah. I want to hear all your plans for the wedding. Napasinghap si Alex. Huh? Wedding? Of course. You're engaged, aren't you? Or is this one of those modern engagement na walang kasunod? Lola, can we just talk about this sa bahay? Putol ni Arthur. Alright, but I'm just so thrilled. I'm going to call your Tita Eloisa later. She'll scream with joy. She's been praying you'd settle down. Habang tumutulak ang alalay ni Matilda ng mga gamit papunta sa Vine, naglakad sina Arthur at Alex sa likod. Sir, baka pwedeng sabihin na lang natin mamaya ang totoo. Hindi pa pwede. Pag nagulat si Lola, lalo siyang magkakasakit. I don't know how fragile she is. Sagot ni Arthur. Pero bakit po kasi hindi niyo sinabi kanina? Wala nga akong chance. Ang bilis niyang magsalita. Parang hurricane. Napakamot na lang si Alex. Okay po, pero pagkatapos nito, tanggalin niyo na tong singsing na to ha. Kasi baka sa susunod, kasal na talaga ang akala ng lola niyo. Nginitian lang siya ni Arthur. Yung tipong sarkastikong ngiti ng taong napasubo sa sariling bitag. Tumigil siya saglit. Kung hindi ka pa rin matanggalan ng singsing by next week, baka mapilitan tayong mag-set ng date. Ha? Sambit ni Alex, napahawak sa dibdib. Joke lang. Pero hindi nang umiti si Arthur. Ang problema, si Alex, hindi sigurado kung joke nga ba talaga yun. Simula nang mapagkamalan siyang fiancé ng binata, ay biglang naging mas komplikado ang buhay ni Alex. Lingid sa kaalaman ni Madam Matilda, ay pinagtatrabaho siya ni Arthur bilang personal assistant nito habang patuloy nilang sinusubukang hanapan ng paraan kung paano huhubarin ang masikip na singsing sa kanyang daliri. At ang masaklap, pinalipat na siya ni Arthur sa mansyon ayon din sa kagustuhan ng Donya. Kaya ayaw man ni Alex, wala siyang nagawa. Ora mismo, lumipat siya dala ang ilang pirasong damit pero may sarili siyang silid.
6 sharp. Be in my office. Bring my schedule. May coffee and silence. Malamig at matigas ang utos ni Arthur habang hindi man lang tumitingin kay Alex. Nasa loob sila ng private study room niya. Ilang oras bago dumating si Madam Matilda. Opo, Sir Arthur. Sagot ni Alex habang inaayos ang notepad sa kanyang mga kamay. Sa harap ng matanda ay sweet sila. Holding hands paminsan, kunwaring nagtatawagan ng love at babe. Pero sa likod nito ay puro utos, sermon at iwasan ang nangyayari. Sigurado ka bang hindi mo pa rin natatanggal yan? Tanong ni Arthur habang nakatitig sa kamay ni Alex. Tignan mo nga po parang kinapit na ng tadhana eh. Itinaas ni Alex ang kamay at pilit na inikot ang singsing pero walang epekto. Funny, pero hindi nakakatuwa. Sarkastikong sagot ni Arthur. Ako nga po itong may daliri na naiipit. Ako pa yung masama. Alam niyo po kung hindi niyo ako pinagalitan ng sobra noon, baka hindi ako kinabahan at naalis ko agad to. Anya habang pinipigilan ng sarili na mapamura. Well, hindi naman na natin mababalikan yon. So for the meantime, you'll work for me. Personally, I need to keep an eye on that ring. Wala po kong balak itakbo ang singsing nyo, no? Bulong ni Alex. Hindi ko sinabing balak mo, pero hindi rin kita pinagkakatiwalaan. Malamig na tugon ni Arthur habang tinitiklop ang kanyang laptop. Kinabukasan habang nasa breakfast table, nakaupo si Madam Matilda sa mahabang dining table. Naka-silk robe at may kasamang aso na may pink ribbon sa ulo. Tinititigan niya ang mag-fiancé habang sinisilbihan sila ng almusal. Oh Alexandra, I want to take you dress shopping this weekend. We need to start planning the wedding. Masiglang bungad ng matanda habang pinupunasan ng bibig. Lola, hindi pa namin, we haven't talked about a date yet. Sabat ni Arthur na agad na napatingin kay Alex. Why not? You're engaged. What are you waiting for? You're not getting any younger, Arthur. And Alexandra, you might change your mind if he delays too long. Sabay bagsak ng kutsara ni Matilda. Ngiting aso si Alex. Hindi po, okay lang naman po. Good girl. I just knew you were perfect for our family. Tili ni Matilda. Nilingon ni Arthur si Alex na pilit ng umiti. Pero kitang-kita sa mukha nito ang pilit ng ngiti na parang sinusumpong ng dysmenorrhea. Nang sumunod na araw sa opisina ni Arthur, coffee, no sugar, half cream, and don't mess up the temperature. Utos ni Arthur habang abalang nagtatype. Grabe naman po. Hindi naman po ko barista. Reklamo ni Alex. Now you are. Napairap si Alex pero sinunod ang utos. Nang maibigay niya ang kape, hindi pa man ito umiinom, inabutan siya ng isang folder. Prepare a summary of these proposals. I want a clean report in 2 hours. 2 oras? Ang kapal nito Do you want to keep pretending you're my fiancé? Or should I tell my lola the truth and you explain why you're wearing a $1,000,000 ring? Napanganga si Alex. Grabe kayo, blackmail po yan. Arthur smirk. Call it what you want. Napapangiti na lamang sa inis si Alex. Nang hapon ding yun ay kasama nila ulit si Madam Matilda. Sweetheart, kuha mo ko ng lemon tart. Utos ni Matilda habang nakatingin kay Alex. Po? You don't call your future grandmother po, darling. Just say Lola Matilda or Gran or Mamita. Sige po ay Mamita. Nangingiting sagot niya. Good. Now, tart? Tumayo si Alex at tumakbo sa kitchen. Pagbalik niya ay tahimik na sinulyapan siya ni Arthur habang hawak pa rin ang tablet nito. Ngunit nang mapatingin si Matilda, bigla itong umiti at tinakbayan si Alex. Oh, look at you two. So cozy and comfortable. I want a great grandchild soon. Maybe 2. Napangiti si Matilda na parang kinikilig pa. Nabilaukan si Alex habang si Arthur biglang naubo. Lola, hindi pa kami, no excuses. I want to see chubby chicks running around this garden before I turn 80. Deal? Napalingon si Alex kay Arthur. Sir, hindi po kasali sa trabaho yun ha. Halos pabulong na ungot ni Alex kay Arthur. Hindi talaga. Malamig na sabi ni Arthur habang pasimpleng tumikim ng tsaa. At nang gabing yun sa study room, naglakad-lakad si Arthur habang kausap sa telepono ang jeweler. I already told you, the ring is stuck.
As in really stuck. No, it's not fake. What kind of question is that? Nakaupo si Alex sa sofa at kumakain ng skyflakes. Sir, baka po may curse yan. Baka may forever yan. Kaya ayaw nang umalis sa daliri ko. Sarkastikong biro ni Alex. Tigilan mo nga yung forever na yan. Tugon ni Arthur habang sumulyap. Bakit? Takot po kayo sa forever? Takot ako sa mga taong basta-bastang sumusubok ng hindi kanila. Kung sinabi nyo agad na para sa GF nyo yung singsing. Fiancé, supposedly. Sabat ni Arthur. Natahimik si Alex. Napatingin siya sa singsing sa kanyang daliri. Maganda at makinang at parang lalong kumakapit habang tumatagal. Sir, bakit hindi niyo po sinasabi kay Madam Matilda ang totoo? Mahina ang boses ni Alex. Sandaling katahimikan. Tumingin si Arthur sa bintana na may malamig na hangin. Because I don't want to disappoint her. She's old and she's been through a lot. Paano kung mas masaktan siya sa huli kapag nalaman niya na niloko niyo siya? Hindi sumagot si Arthur. Sa wakas, nagsalita siya ng mahinahon. Bigyan mo ko ng 1 buwan. Kapag hindi pa rin natanggal yung singsing, sasabihin ko ang lahat sa kanya. But until then, just do your job. Napabuntong hininga si Alex. Opo boss, personal assistant mode pa rin. Good. Tahimik silang dalawa. Walang nagsalita. Pero sa loob ng katahimikan, pareho silang may iniisip. At pareho nilang hindi alam na kung alin ang mas nakakatakot. Ang manatili sa kasinungalingan o ang unti-unting mahulog sa isang hindi sinasadya. 1 linggo na ang lumipas mula nang tumira si Alex sa guest room ng mansyon bilang fiancé kuno ni Arthur na hindi alam ni Madam Matilda ay isa lamang personal assistant. Araw-araw silang magkasama sa breakfast, sa opisina, sa meetings at kahit sa paggrocery. Pero sa bawat araw din ay para silang pusa at aso na walang tigil ang bangayan. Alex, that's not how you organize a file. Ang gulo ng arrangement mo. Hindi ito tindahan ng isda. Sabay bagsak ni Arthur ng folder sa mesa. Wow, thank you po sa insulto ah. Next time po kayo na lang kaya ang gumawa para perpekto. Irap ni Alex habang pasimpleng kumakain ng ensaymada sa gilid. At huwag kang kumain habang nagtatrabaho. Gutom po ako, hindi naman po ako robot. Then be a functional human being. Sir Arthur, sinasabi ko na po sa inyo, pag kayo maman ako, magtatayo ako ng sarili kong negosyo at papangalanan kong gutom ni Alex. Libre ang ensaymada pero bawal ang suplado. Napailing si Arthur pero hindi na napigilang umiti ng bahagya. Hindi niya inaasahan pero sa likod ng kalog na ugali at pagkamadaldal ni Alex ay may talim pala itong tinatago. Matapang, may paninindigan at may malalim na malasakit sa mga taong mahalaga sa kanya. Nalaman niya minsang mapadaan sila sa isang feeding program sa isang barangay na dating tirahan ni Alex. Wala sa plano, pero bumaba ito at tumulong sa pamimigay ng pagkain. Bata pa lang ako, dito ako tumira. Nakikitulog lang kami ng nanay ko sa lola ko noon. Kaya pag may chance, tumutulong ako rito kahit papaano. Paliwanag ni Alex habang inaabot ang juice sa isang batang lalaki. Tahimik lang si Arthur habang pinagmamasdan siya. Hindi ito ang Alex na madalas niyang kainisan sa opisina. Ito yung Alex na may pusong hindi napapagod magmalasakit. At doon, parang may kumislot sa dibdib ni Arthur. Minsan habang nasa conference room sila, para sa isang business presentation, nakaupo si Alex sa tabi ni Arthur. Bit-bit ang laptop at kopya ng slides. Pero bago pa man makapagsimula ang consultant, ay biglang nawala ng power ang projector. Blackout? Tanong ni Arthur. No sir, nasira po ata ang HDMI port. Sagot ng IT. Tss, this is a waste of time. Iritadong bulong ni Arthur. Ako na po. Sabay tayo ni Alex at kinalikot ang laptop at projector. Do you even know what you're doing? Sir, tiwala lang. Ngumiti si Alex ng pilit. Ilang minuto lang at bumalik na ang projection. Napatingin sa kanya ang buong boardroom, pati si Arthur. Bahagyang bumuka ang labi niya. Parang may gustong sabihin, pero pinili niyang manahimik. Pagkatapos ng meeting, ay sinulyapan ni Arthur si Alex na abala sa pagligpit ng gamit. You were helpful kanina. Wow, may papuri. May lagnat po ba kayo, sir?
Ngumiti si Arthur. Don't get used to it. Nang mga sumunod pang mga araw, hindi pa rin natatanggal ang singsing. Sinubukan na nilang lagyan ng oil, ice bath, sabon, dental floss pero ayaw pa rin. Parang ayaw talaga silang paghiwalayin. Isang gabi, habang nasa garden sila dahil inaya ni Matilda ng late tea, ay napilitang magkasama sa bench ang dalawa. I remember the first time I met your Lolo Ramon. He was a poor scholar, but my heart said, yes instantly. Kwento ni Matilda habang nakascarf. Sabay kurot ni Alex sa pisngi ni Arthur. Wow, love at first sight. Kung hindi lang ito palabas, baka kinilig na ako. Bulong niya at narinig ito ni Arthur. Tigil mo nga yan, ang likot mong kausap. Baka mabuko pa tayo. Bakit? Hindi ka ba natutuwa sa sweet tayo sa harap ni Lola? Hindi sumagot si Arthur. Sa halip, sinulyapan niya si Alex. Tumawa ito ng bahagya habang pinapaaliwalas ang buhok na tinangay ng hangin at muli ay parang may naramdaman siyang kakaiba. Nang sumunod na araw sa magkabilang gilid ng sasakyan, magkatabi sina Arthur at Alex. Gabi na at pauwi na sila mula sa dinner party ng pinsan ni Arthur. Sa labas ay may ambon, sa loob ay may katahimikan. Pero hindi ito yung awkward na silence, ito yung parang safe, komportable. Napalingon si Arthur kay Alex. Nakatulog na pala ito sa pagod. Bahagyang nakabuka ang bibig habang nakakapit pa rin ang kamay sa strap ng bag na nakapatong sa kandungan. Napatawa si Arthur. Kahit natutulog, parang reading makipagsabunutan. Bulong niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang bag ni Alex at inilagay sa kabilang upuan. Tsaka niya hinubad ang coat niya at ipinantakip sa balikat ng dalaga. Pero biglang nagmulat ng mata si Alex. Hala, sorry po sir. Napabalikwas siya ng upo at biglang nahiya. Relax. Tulog ka naman kanina pero nagsasalita ka. Talaga? Baka po na naginip akong may utang ako. Sagot ni Alex sabay tawa. Maybe na naginip ka na kinikilig ka dahil sa boss mong gwapo. Nako sir, kung pangit po kayo, baka mas madaling magising. Sabay irap. Wow, you're still sassy kahit haggard ka na. Ngumiti si Arthur. Tanggap ko po ang pagiging haggard. Ang importante hindi ako suplado. Nagtitigan sila ng matagal at may init pero si Arthur ang unang umiwas at bahagyang ngumiti. You're something else, Alex. Something good po ba? Bulong ni Alex at medyo seryoso. Yeah, surprisingly yes. Kinabukasan naman sa opisina, Sir Arthur, gusto niyo po ba ng kape? Tanong ni Alex habang hawak ang tray. Yes please, 1 sugar lang. Huwag mo nang dagdagan ng... Hindi pa tapos si Alex nang mapansin niya ang baso. May drawing ng stick figure ng lalaki at babae, holding hands. May puso pa sa gitna. Alex, seriously? Anong problema po? Artistic po yan. Limited edition mag. Look like it was drawn by a 4-year-old. Mas maganda pa sa attitude niyo, sir. Natatawang umiling si Arthur. Maya-maya pa, habang nagtatype siya sa laptop, maibinulong si Alex mula sa gilid. Sir, kung sakaling hindi na matanggal yung singsing, anong gagawin niyo? Tumigil si Arthur at tinignan si Alex. I'll sew the ring. Napahalakhak si Alex. Seriously, if it stays, then maybe it's meant to say, just like you. Tahimik si Alex, parang biglang huminto ang mundo niya. Napatingin siya kay Arthur, pero abala na itong muli sa pagbabasa ng email. Pero sa sulok ng labi nito, may ngiting hindi niya maipaliwanag. Later that day sa pantry, Sir Arthur, kain po tayo. May binili akong biko sa tapat. Biko? Isn't that too sweet? Try niyo muna bago kayo magreklamo. Sumubo si Arthur at napangiwi. Ano to? Glue? Aba sir, masarap yan. May gata at love yan oh. Eh di ikaw na ang queen of kakanin. Thank you po, Your Royal Grumpiness. Nagkatawanan sila. Habang inaabot ni Arthur ang tissue, ay nadulas ang kamay ni Alex at sabay silang napalapit. Ilang inches lang ang pagitan ng mukha nila. Napatingin si Arthur sa mga mata ni Alex ng malalim at parang may iniingatang kwento. You have something on your cheek, bulong ni Arthur. Po? Dahan-dahan niyang dinampian ng tissue ang pisngi ni Alex. Tahimik, mabagal ang galaw, at sa sandaling yun,
Tila wala ng ibang tao sa mundo kundi silang dalawa lamang. Pero biglang bumukas ang pinto, ang sekretary ni Arthur at sinasabing may mga investor sa labas. Mabilis silang naghiwalay. "On my way," sabi ni Arthur sabay singhot. Si Alex ay nagkunwaring busy sa paghuhugas ng kamay kahit wala naman siyang hinuhugasan. Nang gabing yun sa garden ay tumambay sila. "Alam mo sir, minsan napapaisip ako na bakit ako pa? Bakit ikaw saan? Bakit ako pa yung napili ng singsing? Ang daming tao, di ba?" Tahimik si Arthur. "Maybe the ring knows something we don't." "Parang destiny?" Tinitigan ni Arthur si Alex ng buong senseridad. "Maybe." Ngumiti si Alex. Yung puso po ninyo, may sinasabi na rin ba?" "Wag mo kong pa-in-love-in-lovein, Alex Ramirez." "Ay wow, defensive." "Hindi ko sinabing no ah." Tumingin si Alex sa langit. "Alam mo sir, ang dami kong pangarap. Pero never kong naisip na isa sa mga ito ay ang mahalin ng isang bilyonaryo." Tumingin si Arthur sa kanya. Sino bang nagsabing hindi ako bilyonaryong pwedeng magmahal ng janitress?" Nagkatinginan ulit sila. Dahan-dahang nagtama ang kanilang kamay habang pareho silang nakaupo sa swing bench ng hardin. "Alex," mahina niyang tawag. "Po?" "You're more than what you think you are." At sumilay ang tila anghel ng ngiti sa mga labi ni Alex. Isang araw naman, habang papasok si Arthur sa opisina, nakasuot ng corporate attire si Alex. Medyo formal ang ayos, pero dala pa rin ang natural na ganda niya. "Wow, sino to? Bagong hire?" Biro ni Arthur. "Excuse me boss, na-promote na po ako. Ako na po ang CEO, Cute Executive Officer." "Tss, don't flatter yourself too much." Natawa si Arthur. "Ikaw rin, baka mahulog ka sa akin ng tuluyan." Tumawa si Arthur. "Too late." Napatigil si Alex. "Anong sabi niyo?" Wala, ang sabi ko, take a break after lunch." "Hindi mo sinabi yon sir." "I know, pero baka kailangan mo na ring marinig yung isa pa." Hindi na sila nag-usap, pero pareho nilang alam na sa likod ng biro at sa likod ng tampuhan ay may tumutubong damdamin na hindi kayang itago ng kahit ilang ulit ng kunwari at acting lang. Hanggang sa huling linggo na ng buwan. "Sir Arthur, may dinner daw po tayo sa labas. Sinabi ni Mamita kanina, birthday daw po ng pinsan mo." "Yeah, you'll come with me as my date again." Hay, super acting na naman. Irap ni Alex habang humahawak sa sinturon ng damit niya. Napatingin si Arthur. Ngayon lang niya napansin na iba na si Alex. Dati, simpleng girl lang na kulang sa posture. Ngayon ay mukhang sophisticated, may dating at may kumpiyansa. Pagbaba nila, nandoon na si Matilda. "You two look stunning, Alexandra sweetheart. You're glowing. What's your secret?" Masayang bati ng matanda. Napatingin si Alex kay Arthur. Nagtagpo ang mga mata nila at sa kauna-unahang pagkakataon, pareho silang walang masabi. Hindi na lang ito acting, hindi na lang sila nagpapanggap. At kung may sikreto man sa kinang ng mga mata nila, yun ay ang katotohanan sa loob ng isang buwang kunwaring pagmamahalan, ay nahanap nila ang isa't isa sa pinaka hindi inaasahang paraan. At habang nakasakay sila sa sasakyan papunta sa dinner, ay sabay silang tumingin sa kanilang mga kamay. Nandoon pa rin ang singsing, mahigpit ang kapit, parang sinadya talaga ng pagkakataon. 4 na araw na lang. Yan ang laman ng isip ni Arthur habang nakatitig sa kalendaryo ng kanyang opisina. Sa unang tingin ay parang simple lang ang bilang ng araw na iyon, pero sa loob niya, para itong countdown sa isang bagay na ayaw niyang matapos. Napalingon siya sa pinto nang marinig ang pamilyar na tunog ng heels. "Ayusin mo na tong schedule mo, boss. Nag-overlap na naman ang meetings mo." Si Alex ay papasok na may hawak na clipboard gaya ng dati. Maayos ang buhok, naka-neutral na lipstick, at may bitbit na 2 baso ng kape. "I like it better kapag ikaw ang nag-o-organize. Less stressful," sagot ni Arthur habang tinatanggap ang kape. "Uy, ang bait ni sir ngayon ha. May sakit ka ba? Gusto mo ng paracetamol?" Biro ni Alex habang naupo sa sofa. "I'm fine," sagot ni Arthur, pero may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tahimik silang uminom ng kape. Sa pagitan ng tikim at sulyap
ay ramdamang tensyon na hindi kayang takpan ng usok ng cappuccino. Hindi na nila kailangan magsalita para malaman na may nagbabago na. Hindi na ito katulad ng unang linggo na puro asaran at argumento. Ngayon kahit ang simpleng pag-abot ng ballpen ay may kuryenteng kasama. Kahit ang pagkatabi sa elevator ay may kabog sa dibdib, pero walang gustong mauna. Parehong takot at parehong may pride. Sa hapunan kasama si Madam Matilda ay tila mas lumalim pa ang pagkukunwari nila bilang engaged couple. "Tell me when is the exact date of the wedding?" Tanong ng matanda habang naglalagay ng gravy sa kanyang steak. Napatingin si Alex kay Arthur. Napalunok ito ng laway. "We're still finalizing things, Lola. We don't want to rush it." "Ay nako, hindi ko na tinatanong ang rason. Huwag niyo akong aalisan ng moment." "Yes po, Mamita." Sabay nila na halos magkasabay. Nagkatinginan silang dalawa at sabay iwas ng tingin. Parehong napangiti ng bahagya pero walang gustong magsalita pa. Kinabukasan, nagpunta sila sa isang site visit para sa bagong proyekto ni Arthur. Nakatali ang buhok ni Alex, naka-blazer at pants, pero may simpleng hikaw. Pansin ni Arthur ang bawat galaw nito, ang pagsalubong ng kilay tuwing may binabasang kontrata at ang pagtapik sa balikat ng mga engineer na parang tropa lang. "She's really something," bulong ni Arthur sa sarili. Habang nakatanaw sa kanya, mula sa loob ng sasakyan, pagsakay ni Alex ay agad itong uminom ng tubig at sumandal. "Ay grabe ang init. Pwede bang mag-extra pay ako sa init?" "You want hazard pay dahil sa araw?" Tanong ni Arthur na bahagyang natatawa. "Hindi, gusto ko lang ng ice cream." Agad tumabi si Arthur sa convenience store. Bumaba siya ng hindi nagsasalita at ilang minuto lang bumalik na may dalang 2 cone ng sorbetes. "Aba, wow! Hindi ko ina-expect yun. Strawberry? Favorite ko to." Gulat ni Alex habang tinatanggap ang sorbetes. "I know." Maikling sagot ni Arthur. "Ha? Paano mo nalaman?" Nagkatinginan silang muli. Ngumiti lang si Arthur. I just noticed things." Sa unang pagkakataon, natahimik si Alex. Nang gabing yon, habang nakahiga si Alex sa kanyang guest room, ay hindi niya maiwasang mapangiti habang hawak ang natirang stick ng popsicle. Binuhos niya na sa trash kanina, pero kinuha uli. Hindi niya alam kung bakit. Kapag natanggal na tong singsing, tapos na rin ang lahat, no? Bulong niya sa sarili. Bumuntong hininga siya, tapos bigla siyang napatingin sa singsing sa kanyang daliri na tila ayaw niya nang matanggal. Kinabukasan, habang nasa opisina, ay nagkabanggaan si Arthur at Alex sa hallway. Natapon ng hawak na kape ni Alex sa kanyang blouse. "Ay, ang init." Sorry. Here, gamitin mo muna to." Agad na inabot ni Arthur ang panyo niya. Hindi nagsalita si Alex. Tinanggap niya ang panyo at pasimpleng pinunasan ng sarili. Nagtagal ang tingin ni Arthur sa kanya. Hindi dahil sa kape, kundi dahil biglang lumutang sa isip niya ang tanong na paano kung hindi ito ending. Paano kung hindi ito basta-basta mawala? Samantala, nang sumunod na araw, muling nag-cross ang landas nila Trixie at ni Arthur na kasama si Alex habang namamasyal sa isang sikat na mall. "Arthur?" Napalingon si Alex sa pamilyar na tinig. Matinis, may halong galit at tila tumama sa gitna ng kanyang sentido. Paglingon niya, nandoon si Trixie, nakasuot ng designer dress at mataas na takong. Galing yata sa salon. Maayos ang buhok, perpekto ang makeup, pero halata ang galit sa mga mata. "Arthur, so ganito na lang? After everything, wala ka man lang balak na mag-explain? Hindi mo man lang ako sinuyo kahit once?" Hysterical na litanya ng babae habang palapit ng palapit. Si Arthur ay nanatiling nakatayo lang, hindi nagsalita. Si Alex naman nanatiling nakapwesto sa gilid at ayaw makialam. "Wala man lang text call? Kahit simpleng message?" Patuloy ni Trixie habang ang mga mata puno ng luha pero mas nangingibabaw ang pride at ang sama ng loob. Alex look away. Hindi niya alam kung saan pupwesto. Gusto niyang lumayo pero ayaw din niyang iwan si Arthur. Kaya nanatili siya roon ng tahimik at nagtitimpi. Bigla namang dumating si Madam Matilda.
Bitbit ang paper bag mula sa isang branded store. Apo, may nakita akong magandang scarf para kay... Natigilan ng matanda nang makita si Trixie na ngayon ay halos umiiyak na sa gitna ng hallway ng mall. And who is this noisy woman? Tanong ni Matilda, kunot ang noo. I'm Trixie, ex ni Arthur, and I don't appreciate being ignored. Sagot ni Trixie, taas noo pa rin kahit pa nangangatog ang tinig. Ex? Oh, so you're the past. Then you should stay in the past, dear. Nanlaki ang mata ni Trixie. Excuse me? You heard me. He stopped chasing my grandson. He is getting married soon. You don't want to look desperate, do you? Malamig pero matalim ang tinig ni Madam Matilda. Natahimik si Trixie. Bumaling siya kay Arthur. Kanino mo ako pinagpalit ha? Sino? Si Madam Matilda, proud na inilagay ang isang kamay sa balikat ni Alex. To this lovely girl, Alex. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Napatingin kay Alex. Si Alex naman ay nagulat pero hindi na nakapagsalita pa. Hinawakan na ni Arthur ang braso ng kanyang lola. Mamita, tara na. Late na tayo sa dinner. Nginitian ni Matilda si Trixie bago tumalikod. Move on, dear. It's called class. Pag-alis ng maglola, naiwan si Trixie na namumula sa galit. Alex, you think you won, ha? Bulong niya sa sarili. Nanggigigil siya. If she thinks she can just waltz into Arthur's life and take my place, she has another thing coming. At sa likod ng kanyang pilit ng ngiti ay may nabubuong plano. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na matalo ng babaeng yun. Sigaw ni Trixie habang naglalakad paikot sa kanyang silid. Hawak ang cellphone at pinapalaki ang larawan ni Alex na nakapost sa Instagram ng Villanueva Foundation. Magkatabi sila ni Arthur. Parehong may suot na matching shirt at caption na, "My future with him is my favorite destination. #love wins. #forever starts now." Napakuyom siya ng kamao. My future as if. Agad siyang tumawag sa kaibigang si Mia, na HR personnel sa kumpanya ni Arthur. Mia, bestie, remember that janitress sa opisina ni Arthur? Yung medyo maputi, payat, mukhang taga-baryo. Si Alex? Yes, yun nga. Alam mo bang siya daw ang fiancé ngayon ni Arthur? What? Exactly. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Pakihanap nga kung active pa siya sa employee records. Wait lang Ilang minuto ng katahimikan. Bestie, oh my God. Nandito pa siya sa record. Under maintenance department. Position is utility staff. Janitress nga siya. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Trixie. Gotcha. Kinabukasan ay maagang gumayak si Trixie. Isinuot ang kanyang classy beige dress. Nag-full makeup at nagdala ng manipis na folder na laman ng printout ng HR file ni Alex. Habang minamaneho ng driver ang kanyang sports car papunta sa Villanueva Mansion, hindi niya mapigilang umiti. It's time to end your little fairy tale, Alex. Bulong niya sa sarili. At sa Villanueva Mansion ay kasambahay ang sumalubong sa kanya. Ma'am Trixie po? Tanong ng kasambahay. Yes, I am here to see Madam Matilda. Sabihin mo urgent. I'm a concerned friend of Arthur. Ilang minuto lang, lumabas si Madam Matilda sa veranda. Nakasuot ng eleganteng silk robe at may hawak ng tasa ng tsaa. You are? Hi po, Madam. It's me, Trixie. I used to date Arthur before that Alex came into the picture. Naningkit ang mata ng matanda. So what brings you here? Madam, I came here with good intentions. I know you love your grandson and you deserve to know the truth. Anong totoo? Kinuha ni Trixie ang folder at iniabot dito. Alex is not who she claims to be. She's not from any prominent family. She's not even Arthur's girlfriend. She's a janitress from the company. They're pretending dahil lang po sa singsing. It's supposed to be mine pero inagaw niya. Sambit ni Trixie na tila nagdadrama na. Binuklat ni Matilda ang papel. Tahimik, matalim ang tingin at pagkatapos ng ilang segundo ay tumayo ito. Salamat dito. Malamig na sagot ng madam. Tumango si Trixie at hindi maitago ang kasiyahan sa muka. I only want what's best for Arthur. Pero hindi na siya pinansin ni Matilda. Tumalikod ito at agad na nagutos sa kasambahay. Call Alex.
and tell her to come to the study room now." Ilang minuto ang lumipas ay dumating si Alex. Suot ang simpleng bestidang bigay ni Arthur. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag ng matanda. Pagpasok niya, bumungad agad ang malamig na tingin ni Madam Matilda. "Uupo po ba ako, ma'am?" "No, just answer me one thing. Are you or are you not engaged to my grandson?" Natigilan si Alex, nanuyo ang lalamunan. Ramdam niya ang tensyon sa loob ng silid. "Madam, I said answer me." Huminga ng malalim si Alex. Hindi niya kayang magsinungaling. "Hindi po." Biglang tumayo si Matilda. "So, totoo nga? Nagsinungaling ka sa akin? You let me believe you are family?" "Hindi ko po talaga sinasadya. Nasuot ko lang po yung singsing, tapos hindi na po matanggal. At ayaw po ni Sir Arthur na ipaliwanag kasi po..." "Don't you dare blame my grandson. You played along. You made me fool out of me." Hindi na nakasagot si Alex. Pumatak na lang ang luha niya ng sunod-sunod. "Layuan mo ang apo ko. Ayokong makita kita ulit dito. Lumayas ka." Mariing utos ng matanda. Hindi makakibo si Alex. Para siyang tinadyakan sa dibdib. Hindi na siya lumaban. Tumalikod siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Sa bawat hakbang ay mas ramdam niya ang sakit. Hindi dahil sa galit ni Madam Matilda, kundi dahil sa ideyang hindi niya na makikita si Arthur. Sa opisina pa lang, maghapon nang hindi nakita ni Arthur si Alex. Nagtaka na siya dahil walang pasabi ang dalaga kung saan nagpunta. Kaya naman pagka-uwi ni Arthur mula sa opisina, agad niyang hinanap si Alex. Nagbabaka sakali siyang naroon ito. Pero maging sa mga tawag niya, hindi sumasagot ang dalaga. Kinabahan si Arthur. Agad siyang nagtungo sa study room ng kanyang lola. "Lola," maingat niyang bati. "Nakita niyo ba si Alex?" Matalim ang tingin ni Madam Matilda nang mag-angat ito ng muka. "Umalis na siya't hindi na babalik." Napakunot ang noo ni Arthur. "What do you mean?" "She lied to me, Arthur. She pretended to be your fiancé. Hindi mo ba alam?" Tumango si Arthur na mabigat ang loob, pero kasabay noon, napalunok siya ng ilang ulit. Pinipigilan ang pamumuo ng luha sa gilid ng mata. "Lola, I know I mess up, pero ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Please, don't take her away from me." Lumambot ang tinig niya. "I knew it was my fault. I forced her to play along. But Lola, I didn't expect this to happen. I fell in love with her." "Arthur?" "I love her, Lola. Hindi na to palabas. Totoo na to. At kahit janitress pa siya, kahit ano pa siya, mahal ko siya." Tahimik si Matilda. Ngunit sa halip na pag-unawa at galit ang bumalot sa kanyang muka, napatingin siya ng matalim kay Arthur. Bago bumulalas. "So, totoo? You let me believe you were getting married? To a janitress? Pinagmukha mo kung tanga sa harap ng mga tao, Arthur." "Lola, I didn't mean." "Didn't mean what? You lied to me. Ilang linggo akong naniwalang mahal mo siya, na fiancé mo raw siya. At ngayon sasabihin mong mahal mo talaga siya?" "Yes, I do love her, Lola." "Love or pride? Hindi ka ganyang pinalaki, Arthur. Explain this to me ngayon din." "Lola, alam kong nagkamali ako. Pero si Alex hindi siya manluloko. Mabait siya, totoo siya. At hindi kailanman nagkunwari sa sarili niya. Akong nag-utos sa kanyang magpanggap. At kahit mahirap para sa kanya, hindi siya tumanggi. Lahat ng oras na kasama ko siya, naramdaman kong iba siya. Hindi ito tungkol sa pride, Lola. Totoo ang nararamdaman ko." Paliwanag ni Arthur na puno ng damdamin. Tahimik si Matilda tsaka tumingin sa labas ng bintana. "Bahala ka na, pero galit pa rin ako. Hindi ganun kadaling palitan ng pag-ibig ang kahiyan." Matigas niyang sabi bago bumuntong hininga. "Thank you, Lola." At wala nang sinayang na oras si Arthur. Sa tulong ng kanyang driver at isang tawag sa kumpanya, ay agad niyang nalaman kung saan huling nakita si Alex. At doon, sa isang lumang waiting shed malapit sa terminal, nakita ni Arthur si Alex na mag-isa. Hawak ang maleta na umiiyak. Matapos ang galit ni Madam Matilda at ang pag-amin sa kanilang pagpapanggap ni Alex, bigla itong nawala sa mansyon at opisina. Sa kabila ng lahat, ay pinili ni Arthur na sundin ang puso niya. Hindi niya inalintana ang utos ng lola niyang layuan ng dalaga. Nang makita niya si Alex sa shed, doon niya naunawaan lalo kung gaano ito kahalaga sa kanya. Lumapit siya, walang salita at niyakap ang dalaga.
Sapat na upang maiparating kung gaano niya ito kamahal. Alex? Napalingon si Alex sa malalim na boses na tumawag sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Arthur. Hingal at pawisan habang papalapit sa kanya sa gilid ng terminal. Bakit ka nandito? Tanong ni Alex, litong-litot halatang ninenerbiyos. Huminto si Arthur sa harap niya. Hinahabol ang hininga. Kasi ayokong umalis ka nang hindi mo alam ang totoo. Napayuko si Alex. Kung tungkol sa singsing, hindi ko naman balak itakas yun. Isusuko ko na sana pag may lakas na ulit ako ng loob. Hindi ito tungkol sa singsing. Hinawakan ni Arthur ang kamay ni Alex ng marahan. It's about us. Kumunot ang noo ni Alex. Wala namang tayo, Arthur. Ako lang yung janitress na napilitan sa sitwasyon. Tapos na ang palabas. Hindi ako maarte, Alex. Hindi ito palabas para sa akin. Hindi ko nga alam kung kailan nagsimulang maging totoo ang lahat. Pero alam kong totoo na ngayon. Tahimik si Alex at pinagmamasdan si Arthur. Ngayon niya lang ito nakita na ganun. Hindi bilang boss, kundi bilang isang lalaking may sensiridad sa mga mata. Hindi mo kailangang maniwala agad, pero gusto kong malaman mo. I miss hearing your smart remarks. I miss your coffee kahit mapait. I miss seeing you in the morning kahit magulo ang buhok mo. Damn, Alex, I miss everything about you. Napasinghap si Alex. Hindi inaasahan ng mga salitang yun. Tahimik ang paligid, maliban sa mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Arthur? Usal niya, ngunit hindi niya alam kung anong kasunod. Lumapit si Arthur, mas malapit pa. Give me a reason not to love you, Alex, kahit isa lang. Tumingala si Alex. Halos mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit ngumiti siya ng banayad. Wala, bulong niya. At doon parang automatic, niyakap siya ni Arthur ng mahigpit. Wala nang kailangang sabihin pa. Sa katahimikan ng sandali, sa pagitan ng kanilang mga pintig, doon sila parehong umamin sa sarili. Hindi man sabay na mahal kita, pero sapat ang haplos, ang yakap at ang mahigpit nilang pagkakatitig para sabihing hindi na ito isang palabas. Ito na ang totoong simula. Makalipas ang ilang linggo, ay napatawad na rin ni Madam Matilda si Arthur at Alex. Kaya sa isang eleganteng hardin na puno ng mga puting bulaklak, ikinasal sina Arthur at Alex. Suot ni Alex ang parehong singsing na sa huli ay kusa na ring natanggal bago ang kasal. Pero muling isinuot ni Arthur bilang opisyal na alay ng pagmamahal. Sa harap ng altar, habang sinisilayan ng araw ang hardin na saksi sa kanilang pagmamahalan, nagkatinginan sina Arthur at Alex na puno ng emosyon at pangako. Hawak ang kamay ni Alex, mariing tumitig si Arthur sa mga mata nito. Alex, sa araw na to, hindi lang ako nagpapasalamat dahil pinili mong mahalin ng isang katulad kong bossy at suplado, kundi dahil tinuruan mo ako maging totoo. Noong una kitang nakita, isa ka lang sa mga taong hindi ko pinapansin. Pero ngayon, ikaw na ang taong hindi ko kayang hindi hanapin. I vow to protect you, laugh with you, cry with you, and build a life with you. One that's simple, honest, and full of love. Hindi mo man alam ang tamang wine glass. Hindi mo rin alam ang difference ng steak cuts. Pero alam mo kung paano mahalin ang buo. And for that, I promise ikaw lang, ngayon at habang buhay. Huminga ng malalim si Alex na may kaba sa boses pero puno ng puso. Arthur, nung una galit ako sa'yo kasi ang sungit mo, ang yabang mo at ang init ng ulo mo. Pero habang tumatagal, mas nakikita ko yung puso mo. Yung taong marunong magmahal, magpatawad at lumaban para sa totoo. Hindi ako perfect. Isa lang akong simpleng babae na nadapa sa harap mo. Pero tinulungan mong tumayo. Kaya ngayon, sa harap ng Diyos at sa lahat, nangangako ko na mamahalin kita. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Kahit anong mangyari, ikaw at ikaw lang. Forever mong PA. Pero ngayon, forever mo ng asawa. Sabay nilang sinambit ang I do. At sa isang halik, formal nang sinelyuhan ng pag-iisang dibdib ng dalawang pusong itinadhana. Umalis na rin si Trixie patungong Amerika, dala ang pait ng kabiguan, habang si Madam Matilda ay unti-unting natutong yakapin ng ideya na minsan ang pagmamahal hindi nasusukat sa estado ng buhay. Ang kwento ni Arthur at Alex ay nagpapatunay na walang maling simula kung tama ang hangarin sa dulo.
Minsan ay napipilitan tayong pumasok sa sitwasyon na hindi natin ginusto tulad ng pagpapanggap, pagtitiis o pagsuway sa sarili. Pero kung natututo tayong magmahal ng totoo, humingi ng tawad at manindigan para sa tama, ay nagiging daan ito sa mas mabuting bukas. Tulad ni na Alex at Arthur, kahit nagsimula sila sa pagkukunwari, ay naging totoo ang lahat dahil pinili nilang maging tapat sa puso nila. Na ang puso, kahit minsan ay magulo, ay laging makakahanap ng daan patungo sa katotohanan.